Ayan, hello. Hello, Sister Micaela. Hello. Hindi ako naririnig ni Micaela. Hello, Sister. Hello? Ayan, naririnig mo ba ako? Oh, ay, oo, mahina kasi kaya bigla akong hindi ko narinig. Ayan, okay na. Mas okay Okay na na. ito. Alam mo ba, munti ko na itapon lahat, computer at saka console mixer at saka itong headset ko. Huwag naman. Muntik na akong mag-wild eh. Ganyan ako magalit, Oh, makikita ng buong Pilipinas at ng Hong Kong. Ayan, balik tayo Mahina lang talaga. pero naririnig mo ako. Oo. Ayun. So, mga katropa, please welcome back ang ating guest ngayong hapon na ito, si Sis Micaela Almalvis Romero. Siya po ay nasa Hong Kong. Sige, unang pabati, sister, para sa mga listeners natin. Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga katropa sa inyo, Sis Indemary, sa ating mga katropa sa station, at saka sa lahat na tagapakinig ngayong hapon, lalo na sa ating mga mami na sa maabot ng ating connection. Sa mga mami, kasi pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, Sis Micaela, ay about motherhood, about pagiging ina, lalong-lalo na pag ikaw ay isang tawag natin dito. Makonsider natin na single mom na OFW pa. Single mom, yeah, correct. Single mom tapos OFW pa, malayo sa anak. Ang hirap. Kumusta ba ang pagiging isang ina na malayo sa mga anak? Ang hirap maging nanay, no? Kasi I've been away. I've been away sa mga anak ko for ilang taon na ba ako sa abroad? For 14 years, 15 years. 15 years na. Kaya medyo 15 years. Kaya ang hirap. So, ang hirap maging ina sa kabilang ibayo kasi ang dami mong dapat na you have to make sure na okay yung mga bata. Number one na goal mo is ang mga basic needs nila na bibigay. Second, yung hindi ka makakalimutan. So, the most important yon yung makilala ka pa rin ng anak mo pag uwi mo. At saka, maliliit pa kasi. Tapos, lalo na yung bunso ko, that was 2 years old siya noon. Tapos, kailangan, dapat pagbalik ko, kilala niya pa yung mukha ko. So, yun ang isa pa sa mga goals. So, ang hirap noon. Lalo na that time, nag-separate ako sa tatay nila. So, parang ito, experience ito ng ibang OFW na ito talagang pinaka-struggle namin na mga OFW na mga broken, no? Mga may broken marriage. Kasi, lalo na ang means of communication, alam mo yon yung lalo na yung mga anak mo na iwan mo dun sa side ng father nila, na lahat kakampi nila, kalaban mo. Kumbaga, ang hirap na i-penetrate yung communication, ang hirap din na hindi ka sure kung yung mga binibigay mo na pera, lahat na pupunta sa mga bata. So, yun ang pinakamahirap. Yun bang nasa abroad ka, and of course ginagawa mo lahat para maibigay mo sa mga anak mo yung needs nila, no, yung mga needs, at the same time struggle ka din kasi hindi naman puro luho lang, puro needs sa pagkain, pera, gamit, hindi lang naman yun yung needs ng mga bata. Kailangan din nila ng pagmamahal ng isang ina. So very struggle para sa'yo kung paano mo maipapaabot sa kanila and let them feel kung gaano mo sila kamahal without the things na kailangan nila. So, you're juggling exactly. Kasi, alam mo yun, yung iiwasan mo yung mga bata na mabilong sa mga delinquent children. Kasi usually, pag hindi kasama ng mama anang mga bata, yung kanilang mommy, iba talaga yung paglaki ng mga bata. No? Lalo na nakikita ng mga bata na yung tatay nila, may other affairs. Kumbaga, nadidevelop mismo sa heart. Meron na silang kumbaga yung respect nila sa tatay, wala na . So, dapat,
yung i-counteract mo rin yun na hindi dapat siya maging delinquent because of that matter na nakikita niya. Everyday kasi nakikita ng mga bata yan. Kaya nasisira yung pagkatao nila, nasisira, bumababa ang self-esteem nila, nawawalan sila ng courage, ganon. Mhm. So, kailangan kahit malayo ka, gagawin mo pa rin ang paraan na mabawi mo yun. Paano Na mo ba hindi sila kumbaga hindi sila madala sa agos ng mabahong tubig ba? paano mo ba Para sinabi sa maharap mga nila yung buhay. paano mo ba sinabi sa mga anak Mhm. mo na yung papa nila ay nagkaganito, ganito yung relationship ninyo? No, hindi ko wala akong sinabi kasi before pa ako nag-abroad, may nangyari kasi. Mhm. May nangyari kasi na nakita mismo ng second child ko yung nangyari. Mhm. Kaya tapos, of course, yung mga story sa buhay ko before no. So nung umalis ako doon, alam ng mga anak ko na umalis ako dahil tumakas ako sa ganong kahirap na buhay. Kumbaga, yung battery ba, yung Mhm. tinatawag na I'm a battered wife. So umiwas ako doon. Tapos yung klase ay galing kasi ako sa average family. Tapos syempre, alam mo naman pag medyo mga above average yung mga IQ level mo, talagang iniisip mo, no, gusto kong mag-asawa, puro idealism ang nasa isip Kaya hindi mo na inisip na okay lang to, basta ganito, mahal ako noon kaya mag-asawa ko kahit mahirap. Kaya naasawa ko mahirap. Aha. So, yun, nandun, kumbaga nalugmok din ako sa kahirapan. Hindi ko naiangat yung buhay niya, ng buhay namin. Although, okay lang. Hindi naman masyadong mahirap ang buhay ko. Pero hanggang doon lang ako. And hanggang dumating sa point na nabugbog na ako ng muntik na ako namatay. So, I have to run away. And kasama sa pag-run away ko, yung aspiration to succeed na no, this is not my life. Sabi ko, no, this is not my life. Hindi ako ganito, ayoko ng ganito, hindi ko na-experience ang ganitong kahirap na buhay. I have to move, to go somewhere else. So, umalis ako, pumunta ako ng Maynila, then I found my life there. Doon ako nag-umpisa, naghanap ng trabaho, hanggang nakarating na ako sa abroad. So ngayon, ang communication ko sa mga anak ko, kasi maliliit pa talaga sila, 8 years old yung second. Kasi yung eldest ko nandun sa mama ko Mhm. Tapos yung youngest ko is 2 years old, was 2 years old. So ang liliit. Kaya sabi ko dapat makilala ako kasi baka after 2 years hindi na ako makilala nung 2 years old. Bunso pa naman. Yun. So alam mo, kahit nandun ako sa Manila, ang hirap mag-communicate. Talagang lahat, kapitbahay, kahit sino, kahit na sa kabilang barangay na kaibigan ko, bibigyan ko ng pera, makadayo lang doon. Isipin mo the weirdest galing ka doon sa 3 kilometers away bahay mo, bibili ka ng asin doon sa mga anak ko na lugar. Just to see to look at my children kung okay sila, Ang layo. makakausap ko sila. Makausap ko lang yung mga bata. Mhm. Tapos magpapadala ako ng pera sa sister-in-law ko. Ang sister-in-law ko, naka-riband, ang ganda mo, may kulay yung mga anak ko, yung tuhod, yung dumi-dumi, ang sinela, sira-sira ang damit, gutay-gutay, oh my God. Imagine that. Yun yung sinabi mo na hindi mo alam kung yung perang pinapadala mo na pupunta doon sa mga anak mo. Yes, exactly. Grabe. Tapos sabi ko, baka finifeed hindi ko naman pwedeng ipadala doon sa tatay nila kasi baka pati yung babae niya, i-finance ko. So doon ko pinapadala sa sister-in-law ko. Tapos yun, binibili sabi ko, ibili yung mga anak ko kung ano yung needs nila, mga baon sa school. Kasi nung nag-abroad na ako, pinasabi ko doon sa tatay nila, ang school sa akin. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang bahay, ang school sa akin, ang luho sa akin, school at luho akin, ganon. Kaya binigay ko yun, gadget. Nung sa Singapore ako, lahat ng latest ng Samsung binibigay ko sa mga anak ko, palaging nawawala. Ganon ako nun. Tapos lahat, mga birthday,
may mga occasion, lahat yan. Kasi yun ang promise ko sa mga bata. Huwag yung talaga akong makalimutan. I have to spend the 75% of my income para lang sa mga bata. For 15 years na nag-abroad Until ka. dumating na yung point, yes? For 15 years na nag-abroad ka, ilang beses ka lang ba nakauwi at nakasama mga anak mo? Okay, for 15 years, nakauwi ako, nakasama ko yung mga anak ko 2000. Umuwi ako saglit lang ako eh. Parang nasilip ko lang sila. 11 years ago. Pagkatapos, 2018, yon ang time na nakauwi ako ulit, na nakabanding ko sila. 2018 pa. And then after that, hindi na kami nagkita since 2018. 2018, sinend ko dyan yung picture kanina. Yan yung picture na the last time I've been with my 3 children, we're together. Di ba, liit ng bunso ko. Then, nag-COVID. Tapos yung bunso ko nabuntis at the age of 13. So, that's the worst. Grabe din yun, no? Grabe rin sa isang ina. Kung makikita mo sa Facebook, yung mga bata, pag nagkaganyan, nagwawala na yung mga mama, yung mga mami nila, yung mga OFW mami, nagwawala na. So, 13 gusto years nang old. umuwi. 13 years old yung anak mong babae na buntis. Napabayaan eh. Imagine lockdown. 13 years old, nabuntis. Nasalisihan sa custody pa ng father, ng tatay. Nasalisihan. So, sinisisi mo yung nabuntis. father. So, anong gagawin ko? Kailangan ko bang mag-panic? No. I have to kinontrol ko yung emotion ko, pinakalma ko yung sarili ko. Although I'm hurt talaga ako sa nangyari, pero kinontrol ko yung sarili ko. Talagang positive-minded pa rin ako. Wala na akong magawa, it happens, di ba? Pero, yung responsibility, hindi naman ako yung superhero na nanay na hindi ginagamit ang utak, na I will take all the responsibility, no. Pagdating naman doon, kung ano mga problema, nagbibigay, basta hindi concern sa luho at hindi concern sa school, talagang hindi ako nag-take responsibility 100%. Buhay pang tatay nila eh. Why should I, right? Tapos, ang negligence na nangyari, hindi ko kagagawan nila yon. So, they have to face all the consequences. Pero, kahit papano, tumutulong ako. Hindi ko pinapabayaan. Kasi ayaw ko rin sabihin ng ibang tao. Kasi ang ibang tao, walang pakialam yan. Pag nakikita nila yung anak ng isang OFW naghihirap, ang blame hindi sa tatay, kundi sa akin. Totoo. So I don't want to be blamed. Tapos ang mga cousins ko, ang side ko naman, ibiblame ako. Bakit ang mga anak mo hindi mo na pagtapos? Hindi mo na pa-eskwela sa maayos na paaralan, mga ganun ba? May trabaho ka na nga, may kinikita ka. So, I don't want to be blamed either. Kaya grabe ang anxiety ko. To balance myself as a person, maging nanay, ang hirap. Kasi hindi lamang mga anak ko ang buhay ko. I have my own life too. Right? Even ikaw na-experience na you've been a witness kung paano din ako kagaga, no? Just to balance. I want to be a balanced person. Kasi gusto mo din sometime ma-feel mo din na babae ka and you need something also bilang isang babae. I want to be hindi naman na puro sila lang, no? Nagagawa ko naman ang responsibility ko sa kanila sobra-sobra na, pero minsan, kailangan ko rin naman bigyan yung sarili ko ng konting kilig. Because kung puro problema lang ako, oh my God, at my age siguro grabe na yung wrinkles ko. Ayaw kong makatulad sa ibang OFW na early 40 pa lang pero puro na puti. Hindi mo na alam mukha nila mga 50 anyos na. Ayaw kong maging ganun. At yung iba nasisiraan na ng din. I never been happy as a woman in my entire life for 45 years. It's just then lately. Kaya yun na lang. So, ganun. Ngayon, malaki na yung mga anak ko. Meron na akong professor. Tapos yung second child ko, papasok sa army by this September. So, tapos na. Pag nakapasok na siya doon, nabigyan ko na siya ng allowance niya. Pagkapasok niya sa Tarlac, tapos na yung responsibility ko sa kanya lahat. So, bunso na lang. Ito ngayon yung bunso ko, medyo grabe ang gastos na ito. Pero, kakayanin. So, ilang years pa ba ang kakayanin ni Micaela sa Hong Kong? 4 years. Kasi 4 years course.
So, nasa first sem pa lang siya ngayon, yung bunso. At saka, grabe, parang first sem pa lang, pero okay lang, kaya. Sabi ko nga naman kung may inflation, siguro may dagdag naman yung sahod, kaya. At saka yung mga ibang investment. Dami ko kasing failure in the 4 years ago. Grabe ang failure ko sa investment, sumabay sa COVID. Pero nabuhay pa rin. At saka yung mga struggles ko doon, mga overcomings, okay pa rin. At saka yung pagiging ina ko, hindi ko pa rin napabayaan. Tapos yung anak ko kasi, syempre, di ba, malayo yung bata sa nanay. Hindi, pag may mali na sasabing tao, ang anak mo ganito, ganon. Mga negatives, no? Mhm. Hindi ko naman masabi yung anak ko, uy, ginawa mo ba to? Ginawa mo nga, pagalitan mo, no. Kasi ang As layo an mo. OFW, I'm always thinking, I don't have hindi ko dapat pagalitan yung bata kasi malayo ako sa kanya. Nagawa niya siguro yon because I'm away. Tapos hindi ko nakikita eh. Kung kausap ko naman parang santo, pero sabi ng iba, demonyo. Wala akong magagawa. Kausap ko santo eh. Tapos yun na lang, hirap talaga na i-assist. Pero kailangan ko ring bigyan ng disiplina kasi kung may mga batas ako na pag nilabag mo, talagang you'll face the consequence. Mhm. Tapos, binibigyan ko pa rin ng next option, binibigyan ko pa rin ng consideration. Pero pag nilabag niya pa rin yung consideration ko na yun na binigay sa kanya, wala nang third chance. Ganun. Dapat nga walang second chance eh. Bilang ganun, isang yun, bilang isang ina na OFW, ano ba yung pinaka-trophy mo for 15 years na nagtrabaho abroad? ang pinaka-trophy ko, yan, yung yung professor ko. Mhm. Tapos hindi lang kasi siya hindi na ako nagsusupport sa kanya. Tapos siya nagiging kumbaga maganda yung upbringing niya sa community. Kinikilala siya ng mga tao sa leadership niya in the community. Kaya sinasabihan ko, do the best in everything you do, pero bawal kang pumasok sa politika. Tapos many times na rin siya nagpaalam na may gustong kumuha sa kanya board member. Ganun sabi ko, no, masisira ang buhay mo. Mhm. Tapos ayan, pumasok siya sa isang university doon sa province namin. Tsaka maganda naman yung performance niya, exemplary. Tapos may nare-recognize naman siya ng university president. So, yun ang pinakamagandang nangyari sa akin. Makita ko yung anak ko na, kumbaga parang siya na yung tawag doon, accomplishment ko. Kumbaga makita ko na yung dapat na ako naging siya at sumobra pa. Pero yung anak mo na nabuntis at the age of 13, masasabi din natin na blessing din 'yon para sa Yes, of course. I don't say hindi ko naman siya, although hindi ko naman siya biniblame kasi matters happen for a reason. At saka isa pa, kahit yun ang nangyari sa kanya, nag-graduate pa rin siyang high honor. Oh, 'di ba? Tapos, first time niya sa Maynila and isa sa pinakamagandang university sa Maynila din. Pero kaya niyang sabayan, medyo may konting struggle lang siya, pero kayang sabayan ang advance ng education. So, ibig sabihin, kahit yun na yung nangyari sa kanya, bumabawi pa rin. kumbaga, ang focus niya, nandun pa rin sa education pa rin, okay pa rin. Tapos siyempre, nagiging rin siya, hindi ko naman siya pinapakaalaman, no? Because I want her to discover what is, kung ano yung masaya sa pagiging ina. Gusto ko siya mismo ang lumabas nun ng yung sinasabi mo na as a mother, gusto ko siya mismo ang makadiscover nun at siya mismo ang gumawa na hindi inuutusan. So, ginagawa niya naman. And she's good. She's a good mother, she's a good daughter, at she's a good granddaughter kasi kasama niya ngayon ang mama ko. So, yun lang. Sabi ko sa kanya, iwasan mo gumawa ng the same mistake. Totoo. Yun lang sinasabi ko palagi. Kasi she learned already the consequences from the mistake she did, para bang na-prove na din niya sa sarili niya na ganito pala din yung feeling ng mama ko. Ganito pala ang mag-alaga ng anak. Ganito pala ang pagiging isang ina. And
tawag nito, ah, para bang ah, yung time mo para i-ano siya, yung parang i-guide siya kasi Mm-mm. siya mismo ina na, kailangan na din niyang gumawa para sa sarili niya. So, Mm. At saka isa pa pala, as an OFW, ang iniisip ko lang palagi, yung financially, makasupport ako ang financial support lang ako sa mga bata. Tapos may konting follow-up sa mga attitude nila. Tapos pag nag-mold kasi ako, kumbaga pagtuturo ko ng good attitude sa mga bata, hindi yung feeding. Na ganito, gawin mo, ganito, ganito. No, I don't do that. Ang ginagawa ko, pinapakita ko sa kanila yung example. Kumbaga may finished product na ako. Kumbaga meron na ako pinapakita sa kanilang blueprint. Kumbaga may tao na akong sinasample. Tapos nakikita nila, then they like it. Then they will do something na pwede yun. Kumbaga, parang gumagawa ako ng isang idolo na idoluhin nila para maging maayos ang lakad nila sa buhay. parang naging And I'm meron always nila. telling them, matalino ako, oo, alam ko yon, above average ang IQ ko, but I don't want you to be like me. I want you to be for you to do your best for yourself. Might be sumobra pa kayo sa gusto ko, but I don't want you to be like me. Gumawa kayo ng sariling estilo nyo sa buhay. Yun palagi ang sinasabi ko sa mga anak ko. Financial support, binibigyan ko sila. Kahit anong hirap, kinakayod ko yan. Tapos yun lang, pero nagbibigay din ako ng deadline. Ito nga, yung second ko, sabi ko, pag nakapasok ka sa Tarlac by September, pag o-taking mo, tapos na tayo. Tapos yun din yung bunso ko, sabi ko, pag nakagraduate ka na, bigyan pa rin kita ng few months para sa application mo. After that, pag may trabaho ka na, tapos na tayo. Yun ang sinasabi ko sa mga bata. 4 to 5 years from now, do you think you're settled enough para umuwi ng Pinas? Ngayon naman, pag natapos ko na yung obligasyon sa mga bata ko, okay na ako doon. Okay na ako. Tapos yung sa akin ngayon, nag-invest na rin ako sa mga insurance sa mga plans. Ay, yung isa At saka doon, may naloko cash, ka. May mga cash deposits din ako. Yung isa doon, naloko ka pa. Oh yeah, that was the worst. Ang laki ng ginastos ko doon wala na yon. Kumbaga yung 3 insurance plan na yon, wala na yon talaga. I don't care. I don't care kung I don't care kung Naging ano mo din yun eh. Kumbaga yung portion ng life ko na yon, that was a total failure. Kumbaga deleted na yon. Deleted yan sa calendar ko. Kung ano man ang kinita ko noon, kung ano man ang nawala noon, wala yun sa history ko. Para hindi ako masaktan. That made you, hindi ako masaktan. that made you more stronger rather. Oh, di ba? Yeah. Alam mo naman yung sakit nun. Although sakit, pero biniblame ko rin naman ang sarili ko kasi meron din naman ako kapabayaan at katanga na ginawa sa sarili ko. But kahit ano pang nangyari, hindi ako naging masamang ina talaga. Basta yun lang sinasabi ko sa mga anak ko, I do my best for you, but don't forget that I have my own life also. Huwag niyo pakialaman love life ko. Diba? Oo, diba yun ang mahirap sa maging LDR, mami. Yung alam mo bang maraming OFW na nagtatago ng relasyon sa mga anak nila? It is because ayaw nila masaktan yung anak nila. Hey, that's wrong. That's wrong. Naitago mo yung relasyon mo. Hindi sa ayaw nilang, you must be honest. Hindi sa ayaw nilang masaktan hindi sa ayaw nilang masaktan ng mga anak nila, but they are also afraid and scared to be judged by them sa mga anak na baka 'di ba sabihan ka na kung hindi ka tumanda, hindi ka din naglandi, yung parang ganyan, yung makarinig tayo ng mga salita na coming from that nasasabi ng mga bata, yung mga ganyan kasi siguro yung ibang bata nagsasabi ng ganyan kasi hindi ko alam kung paano nila pinapalaki yung mga anak nila. Ako kasi bata, yung mga anak ko kasi sa umpisa pa lang naging honest ako sa kanila eh.
Yung Honest talaga ako. If I laugh, they laugh twice. If I cry, syempre hindi nila alam. hindi ko sinasabi sa kanila na yung negative. No, I never alam hindi ko mo, sinasabi sa kanila yon. Diyan magaling yung nanay eh. Diyan magaling ang nanay. You're good enough of hiding something, no, hiding pain na para hindi makita at ma-feel ng mga anak, di ba? Mother are really Yeah. great pretenders yung mga nanay. Ganun talaga. Kasi alam mo, ganito din eh. Dalawang bagay din. Bakit ayaw kong ipaalam sa kanila example ganito. Nung kinikilig ako, kilig na kilig mga anak ko, di ba? Oh. They like also the person. Gusto din nila yung tao. Oh. Tapos nung nasaktan ako, ngayon, pag sinabi ko sa kanila, uy, ginanito ako, ginanon ako. O hindi, magagalit sila dun sa tao. At isa pa, magagalit din sila sa akin. Diyan na ma-develop ng tanga mo naman, ma. Yung gano'n, ayaw ko mo sabihin na tanga naman ako. Because myself, alam ko tanga ako eh. O ngayon, tapos sabihin mo pa sa akin, sino ka ba magsabi sa akin na tanga ako? Anak lang kita, di ba? Ganon din ako. Iniiwasan ko rin yon. Tapos yung sinasabi kung saan ka tumanda, lumalandi ka, kasi tinatago mong kalandian mo eh. Dapat hindi mo tinago sa umpisa pa lang. Para yung mga bata, dapat, kumbaga nag-i-enjoy ka sa game, it's a game eh. Your life is a game. If you enjoy the game, let your kids enjoy the game too. Pero pag nasaktan ka sa game na yon, huwag mo sabihin sa kanila, lilipas din yan ng sakit. Hayaan mo na magulat yung mga bata, ay wala na kayo. Ganun lang. So how about your relationship right now? Alam ba nila and how they accept it? Ay, oo. Hindi ko naman yan tinanggap si Con ngayon kung hindi ako nagpaalam sa mga anak ko, lalo na conservative family kami, religious family din. Yung mga sister ko is very religious, mga cousins ko, may pare kami sa family. Hindi ko tinago. At saka they understand, no, alam naman nila kung gaano ako naghirap sa buhay. Siguro I have the right naman. And then sinasabi ko sa kanila, I don't want to live alone. I don't want to get old alone. Sabi ko, that's my greatest fear. Kayo, mga anak ko, pagtandaan nyo, may kanya-kanya kayong buhay, may mga asawa kayo, hindi nyo na ako mapansin. Ayaw ko mabuhay katulad ng lola nyo kasi yung mama ko, nag-iisa sa buhay, kaya ang bunso ko doon nakatira. So I don't want to be like my mom, na tumandang mag-isa. Ayaw ko ng ganun. Kaya yun, pinagbigyan naman ako. Sabi ko, ginagawa ko naman yung responsibility ko sa inyo, then hayaan niyo ko. Then, pagtanda ko, someday, if you want to be filial, then it's up to you. Pero sabi ko, yung personal ko is my personal. Ang mother and child relationship natin is healthy. Then, don't go beyond that border. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Ganon kasi kami pinalaki sa pamilya namin. May boundary ang lahat. Yung siblings relationship, may boundary yan. Hanggang dyan ka lang. Pagdating sa mga personal na buhay natin, personal buhay. Pagdating naman sa disiplina ng mga anak, huwag kang makialam sa disiplina ng kapatid mo sa anak niya o sa anak ko, disiplina ko anak ko. Huwag kang makialam. Kung galit na galit ka sa akin dahil pinapagalitan yung paborito mong pamangkin, bahala ka, gumawa ka ng diskarte sa buhay mo. Ganun. Yun lang. Ganun kami. So what's May the boundary plan? bawat isa. What's the plan after 4 or 5 years na makauwi ka na ng Pinas? Yeah, my plan, wala pa akong plan kung paano. Pero meron akong target kasi ako talaga naman is, I want to have a farm. Meron na akong target place. It's good for farming. Gusto ko doon. Kailangan ko lang ngayon mag-ipon ng pera para secure din ako. Kumuha ako just a year ago, bumili ako ng isang insurance plan. That's for my personal security. For in case ma-failure ang lahat, at least may insurance pa ako. Yun ang Then, importante of course, bilang isang OFW kasi hindi natin alam pag uwi mo ng Boreal. Pinas. Oo, pag Tsaka Boreal. uwi ng Pinas, hindi kasi natin alam at hawak ang buhay na ng mga anak. So, Oo, hindi ko inaasa ang future ko sa mga anak ko. Tingnan mo na lang yung panganay ko. Di ba proud na proud ako? Professor, pinapalakpakan.
Pagkatapos ni Piso, simula nung nagtrabaho yan, wala man ako natanggap. Kaya Oh, hindi di ko ba? maasahan yung mga bata. Oh. Gawin mo ang responsibilidad mo as a mother and don't expect too much from your children to give back. Mhm. Alam mo, Pero pag pinalaki mo sila talagang maayos, talagang maglo-look back sila. alam mo, Kaya yun ang Micaela, pinaka-target, pinaka-goal. Alam mo, Micaela, one thing I admire from your experience and from Mhm. you for being who you Yeah. are. Napaka-strong mo na tao, napaka-strong mo na ina. Oh. Kasi yung ibang nanay, nako, sa tabi lang yan. Iiyak lang yan. Oo. 'Di ba? Ay, hindi, umiyak din ako. Yung second child ko, umiyak ako just last year. Mm. Umiyak ako kasi, alam mo yung dapat makatapos siya sa college eh. Mhm. Umiyak ako dahil hindi siya nag-okay yung score niya kasi lang bastos. Alam mo naman, kasi sabi ko sa'yo, meron akong rules. Pag sinira mo yan, pag you go against the rules, talagang may consequence. Mhm. Nag-go against the rules siya eh. So it hurts as a mother na ginawa niya yon. At saka pinalaki ko siyang, and my second child, siya yung pinaka-rich kid. Kumbaga everything he asked, binibigay ko. Simula nung maliit siya, brand new naging gadget, spoiled. the latest. Na-over-spoiled. Tapos naging bastos. Then, ayan, kaya napa-army na lang siya kasi hindi na siya gagraduate. Tapos na ano niya eh. Pero binigyan ko siya ng chance. Sabi ko, gagraduate ka, mag-aral ka uli, mag-graduate ka. Mhm. Ayaw niya. Yung panggastos ko sa 1 year niya, hiningi niya for a certain matter. Binigay ko pa rin. Mhm. Binigay ko. Tapos, sabi niya, mag-army na lang ako kasi kung hindi siya mag-army, wala siyang mapupuntahang trabaho. Mm. Mga low pay lang na mga trabaho, 'di ba? Kasi hindi siya nakagraduate, alam mo naman sa Pinas. So mag-army siya kasi maganda daw ang future niya doon kasi may mga friends siya na army. At least meron Sabi ko, siyang it's up to pananaw you, sa buhay. kasi tapos na ako sa kanya eh. Mhm. Yun Sabi lang. ko, yun na lang, sinusuportahan ko siya, medical niya, processing niya sa army, mga documentations. Tapos ngayon humihingi siya para doon pagpunta, pang-eroplano niya papuntang Tarlac, baon niya doon for 4 months yata daw, walang labasan, yung allowance niya sa loob. Siyempre, hindi naman daw maganda yung pagkain doon. Kumbaga, sinasabi niya, Mama, ang hirap ng buhay doon, ganito, ganun. Dapat may pera ka, may pambili ka ng sarili mong pagkain, bla, bla, bla. Kailangan ko daw bumili ng ganito, mga sapatos na, kasi hindi naman lahat na ipoprovide ng army, uniform lang daw. So, I have to, okay, last na yan. Kaya isusupport ko pa rin. You know, it hurts. Grabe, umiiyak ako, pero hindi ko sinasabi kay ko na gano'n kumbaga, parang sinasabi ko na 50% a failure. Kasi pag uwi ko, before pala ako umuwi ng last year. Mm. Pag uwi ko sa Pinas, grabe nun then nakiusap sa akin yung mama ko na pagbigyan. Kasi alam nila, walang second chance sa akin. Bigyan ng second chance. Mhm. Ngayon, nang inoferan ko ng second chance, ayaw naman. Ibang daan ang gusto niyang tahakin. So, Baka ito nahiya yun. na rin. Kaya gusto niyang, siya na mismo sa sarili niyang sikap, di ba? Paano hindi nahiya? Ay, sabi niya sa akin sabi ko, you finish yung course mo. Ang sabi niya, hindi ko nakikita ang sarili ko na mag-successful sa course ko. Sabi niya ganun. Kaya Pwede pala. pa yung ipanggastos mo sa akin, hingin ko na lang, ganito, sa ibang bagay niya gagamitin. Binigay ko. Mhm. Di natuwa naman ako kasi wala na akong utang, wala na akong problemahin. And then nagulat na naman ako, bigla na naman gusto niya na naman, may gusto na naman siyang nagkuha siya ng exam, nakapasa siya. Kaya nag-army. Kaya nag-army. Gustong-gusto niya talaga mag-army. Kasi pag-graduate niya ng high school, kumuha siya ng exam sa PMA, bumagsak. Kumuha siya ng exam supposed to be sa PNPA. And then it so happened that time sa PNPA na merong nahasing, namatay, kaya nawalan siya ng gana, ayaw niya magpulis. Mhm. Micaela, sa 15 years mo sa abroad, tatlong
tatlong bata, no? Tinaguyod mo financially, Oo. ikaw yung nag-support sa kanila. Kahit na yung pagpapalaki, kahit malayo ka, ikaw pa rin. That's really a job well done para sa isang ina na katulad mo, napaka-strong mo na tao. May mga nakikinig na Thank you so mga much. may mga nakikinig na mga nanay ngayon, ano yung mai-advise mo sa kanila? Wag nating i-stress ang sarili natin masyado. Just dapat meron kang goal as a mother. Kung ano ang gusto mo sa anak mo, ano ang kaya mo lang ibigay. Don't go beyond. Kasi malulubog ka sa utang at saka mako-compromise ka sa mga hindi magandang bagay. So mag-goal ka ng something. Just like me, nag-goal ako ng school, education, at saka luho lang. Because I'm OFW. Kasi nga mahirap naman yung tatay nila, I know that he cannot afford the luho na sinasabi. Not lahat na luho, some part of luho na tinatawag. Tapos, yon. And then wag mong pasanin ang mundo, hindi mo kaya as a mother. Kumbaga kalahati lang kaya mo, pero yung buo hindi mo kaya yon. Para maging successful ka. But don't forget yourself. May sarili ka rin. Gawin mo yung part mo sa mga bata mo. Huwag ka na sumobra. Kasi itong mga bata, pag binigyan mo ng Nike, manghihingi sila ng mas mahal pa na sapatos. Pag binigyan mo ng Samsung, hihingi sila ng iPhone. That's bad. Totoo yun. Pag nagbigay ka, turuan mo silang makontento sa kung ano ang afford mo at kaya nila. Turuan mo rin sila mag-save. Para itong binibigay mo na baon, 2,000 weekly, mag-ipon ka dyan, at least kung meron kang gustong bilhin, meron kang panggastos. Ganon yon. You have to teach also such a way na may kailangan mo rin, wag kang lumabas. Huwag kang lumabas, yan ka lang, pag sa school ganito. No, don't do that. Huwag mong gawin sa anak mo yan. Let them explore the world para malamak sila mismo makakita ng mundo, makakita sila ng mga tao na ma-meet nila, and make sure na kilala mo rin yung mga taong sinasama nila, yung friends. Tapos, mas maganda ang palagi mong sabihin sa mga bata, alam nyo na, choose your friends, mag-friend ka ng mga successful people para maging successful ka rin. Ganon. So, pag nag-friends ka kasi, kahit luma na to nako, pero palagi mong sabihin sa anak mo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pag nag-friends ka ng mga addicts, naninigarilyo, nagsusugal, puro kalandian ang iniisip, magiging ganon ka rin. Pero, pag nagkaibigan ka or nagkipag-mingle ka sa mga tao na ang pinag-uusapan paano Business. ang programming, paano ang math, ang buhay, paano yung business, pwede pala tayo mag-online. Di mga business-minded na mga bata, may ganun na ngayon. Grabe, advanced na sila. So, magiging ganun ka rin. Kasi mai-influence ka nila in a good way. But, sa mga friends, there's no perfect friends. May negative, may positive. So, you have to choose and you have to understand the situation. Ikaw kasi, anak, ang gumagawa ng future mo, hindi kami. Ayun. Dapat ganun. Tapos, wag mo rin ipahiya ang sarili mo kasi kung kahihiyan mo as a mother, kahihiyan din ng mga anak mo yon. Yun, totoo yun. Ganun lang. Diba? Bilang isang OFW, dapat ikaka-proud ka din ng mga anak mo. Kasi kahit anong bigay mo ng pera, pag may magawa kang hindi maganda sa mata nila at lalong sa mata ng mga tao, makakalimutan nila lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa kanila. Okay. Tulad na dun sa OFW recently na nag-viral dito sa Hong Kong. Si Ang Banyo mali kasi Queen. doon sa kanya, napag-usapan namin yun kahapon. Ang mali kasi napahiya ang anak niya. Muntikan na daw yun yung bata, nagbigti sa kahiyan. Ang nangyari kasi doon, hindi naman nakita masyado. Hindi ko nga alam na matanda na pala yun. Akala ko, medyo bata pa sa video. Matanda na pala yun, sus, purinot na gid.
Tapos, nagpa-interview siya sa isang vlogger na highlight tuloy yung mukha niya doon. Nakilala tuloy siya. Hindi pa. Oh, siya na rin naglabas ng Dapat naman tayong kahihiyan. mga nanay, mag-isip rin naman tayo. Siya na rin naglabas ng kahihiyan niya. Kaya nga. So, we must, okay lang yung gumawa ka. Basta gumawa ka daw ng ikakikilig mo sa sarili mo, okay lang yun. Pang good health yun. Ang kalandianday, tulong din yan sa good health natin. Lalo na sa mental health. Oh yeah, mental health. At saka sa ano talaga, reproductive health natin. Nakakatulong yan. Nakakatulong talaga sa physical health natin ang kalandian. Pero, Lagay sa marunong ka tama. naman magtago-tago ng konti. Lalo na pag nasa Pilipinas ka, huwag ka namang masyado mapakita sa kapitbahay. Dahil alam mo naman ang kapitbahay, no? At saka matuto ka rin. Magkaroon ka rin ng restriction sa mga bagay-bagay na gustong-gusto mo. Hindi lahat ng mga masarap ay okay. Yun, totoo yun. Micaela, So, ganun lang. ang dami naming natutunan sa'yo. For sure, marami na Hindi ba ako napaiyak? Oo. For sure, maraming mga nanay ang nakinig at yung para bang natulala konti, sandali. Oo nga pala, tama, no? Maraming salamat sa panahon na ibinigay mo. Maraming salamat sa pag-share. Yeah, ng thank you iyong so much. buhay. Thank you so much din sa OFW diaries talaga. Tapos na yun. Ano ba tong diaries? Ex-diaries na ito. Tapos sa ex-diaries. Oo. Thank you ex-diaries for giving me a chance to share my life. You know, I'm so honest and vocal about my personal matters. Walang walang sugar coating. It's the truth about me. Hopefully nakatulong sa inyo kung ano man maybe nagsobra ka as a mother mo or nasasaktan ka kung bakit ganito ang mga anak mo sa'yo. So, isa lang advice ko sa'yo, kumbaga, yung buhay kasi, ang number one as a mother, you must be honest to your children. Make your children as your friends. And then, bigay mo lang yung tama na kaya mo lang. Yun. Wag yung sobra. Kasi pag sumobra din, hindi rin maganda ang effect nun, kahit sa gamot. Kaya, just enjoy motherhood. It's the best experience in my life that I was a mother. It was my dream to be a mother. And nung naging nanay na ako, napakabuti, napakasaya. Kahit na merong lungkot, of course, kasi ang masarap daw sa pagkain pag medyo maanghang, masarap daw sa pagkain yung may konting bitterness. Kaya ganun din ang buhay natin. But above all, you don't forget yourself. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo. Just like mga LDR mother, LDR wife din yan. So, ingatan mo yung sarili mo. No? So, para may asawa ka pa rin naman na naghihintay sa'yo, hindi lang puro anak, di ba? So, maging balance, marunong kang mag-balance ng buhay mo. Then Ayun. everything is healthy and you will enjoy life. Yun. Thank you so much. Maraming salamat, sister. Ingat ka dyan palagi. Alright, so mga katropa, that's Micaela Almalvis Romero all the way from Hong Kong. Ang ating OFW, mga katropa na ina, at the same time, di ba, hindi lang siya LDR, hindi siya LDR. LDM, Long Distance Motherhood, or Mother. Di ba napaka-amazing mga katropa? Sobrang yun ko, amazing mga katropa ang iyang life story. Ang ako natunan bitaw mga katropa no, kay Balo mo. Kana bitaw nga, isip ko sa kakainahan, nakasalayo mga katropa. Normal, kamot ka para sa imong anak, para sa imong pamilya. No, dilibot pasabot nga nahatag na nimo tanang kwarta, tanang hinaguan nimo dito sa imong mga anak, sa imong pamilya is kanang buta na kay ikaw ng pinakamaayo nga inahan sa tanang kalibutan. No, dili na inana mga katropa. Dapat ay katropa, no, tagaan po nimo attention na imong mga anak silang pagdako. No, and sa paghatag nimo attention time sa ilang pagdako bisag layo ka, does not mean nga marag i-control nimo ang ilahang life, no. You should be always there sa ilahang likod para marag back up ka sa ilaha sa panahon nga madagma sila, mubadlong sa ilaha sa panahon nga mali nang ilang ginabuhat.
And ayaw kalimot mga katropa nga magpabilin mo og panahon, magpabilin mo og kusog para sa inyong self. Now, dili tanan ba ihurot ninyo? Kada bitaw mahurot nga muli mo og pinas katropa nga walang-wala na mo muli mo og pinas mga katropa nga empty-handed and nga dapat andam ka. Andam ka sa imong retirement, andam ka sa imong pag-uli. If you want to settle down, you must have something. Ikaw, imuha. Kanang imuha ba nga natigom, imuha nga napundar. Kaya dili nato pwede iasa ang ato ang retirement sa atong mga anak. Dili pwede himuon, no? The correct phrase is, dili nato pwede himuong investment ang ato ang mga anak para sa ato ang retirement. Kay obligation sa usa ka ginikanan, sa isa kainahan ang buhion ang iyang mga anak. So mo nang gibuhat ni Micaela, no, ang iyahang pagkainahan mga katropa dili perfecto, but she's able to to make the life of her children katropa nga kana bang meaningful pud, no, dunay purpose ang tanan nga panghitabo, no. Dunay purpose ang natabo sa iyang mga anak mga katropa, nag-succeed and then ay mga failure sa kinabuhi. Importante she's always there sa likod siyang mga anak, no, para mo sa isip inahan, not only to comfort mga katropa, no, but to let them know nga mo ni ang lesson, mo ni nga dapat makakuha ka og lesson niini nga mapanghitabo sa imong life. Di ba? Very amazing kay nga pagkainahan katropa. Importante, very strong kay siya, super strong woman mga katropa. So I believe nga daghan kay tag matun-an or natun-an mga katropa sa ato ang bisita, no, karong kahaponon sa kainahan mga katropa. Wala tong oras, it's 5:20 na ng hapon. Tama naman na 5:30 man ta dapat na atong oras, no, allowance na to. Tama ba ko? Tama ra lagi. Sige na, 5:20 naman. Dapat 5, gihumot na ako ni 5. Oy mga katropa, no, I hope daghan mo og nakuha nga pagtulunan sa to ang programa karong kahaponon, ang X Diaries, na dili lang ni siya abot uwag-uwag mga katropa. Dili lang ni siya abot mga katropa sa kini ba nga relationship, kabit-kabit dili ay. Di ba? We talk about family, mga katropa, about being a mother. We talk about how to be a good mother and a good provider, mga katropa. So, leave it to Micaela Almalvis Romero. Siya na ang queen, yan ang mga pulong, mga katropa. Being a good mother, a good provider. Maayo kayo mo balance, katropa, no? O maayo sa Panginoon sa iyang kinabuhi. Salamat kay Micaela ha sa imuhang time, and sa taong mga listeners nga naminaw sa inyong nadunggan karon, i-apply na to na sa tong mga anak kay ingon pa walay ginikanan nga magtan-aw daw kadautan sa anak mga katropa. Pero kung sobra na pud ang imong ihatag, wala ka nabilin sa imuha, di na po na siya tama. Balance lang yun mga katropa. Uy, salamat kaayo kaninyong tanan sa inyong paguban kanako mga katropa sa taas-taas kayo nga higayon karong adlaw. No, namawi kita mga katropa, no. Ug ba na pud puhon, natanaw na to mga katropa kung unsa na pud atong pwede nga mahatod kaninyo mga katropa nga istorya sa kinabuhi mga katropa nga ato ang mahatod kaninyo ug makuhaan nato og pagtulon-an diri sa programang X Diaries. Katropa, I have to say bye-bye for now. See you tomorrow, mga katropa, mga palangga nato dyan na minaw. Salamat sa inyong panahon sa pag-uban ka na ako. Bye-bye. Love you. Oy, dako yung